Magandang araw po sa bawat isa na nakatunghay dito sa ating programang araw-araw na pagpapala. So yon, anumang oras po kayo datnan ng programang ito, ako ay bumabati po sa inyo ng isang magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa bawat isa. So ito pong muli ang inyong lingkod, si Pastor Alina. So kumusta po ang bawat isa sa atin? Kumusta po kayo? Alam ko po na ang marami sa atin ay excited sa bawat araw na makapakinig ng salita ng ating Panginoon. Tama po ba? So tayo po muna ay manalangin. Hallelujah. Father, in Jesus' name, salamat pong muli sa araw na ito, O Diyos, na muli kami ay makakapakinig ng salita mo, O Lord God. Una sa lahat, Panginoon, lumalapit po kami sa iyo upang humingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan, O Lord God, sa isip, sa salita at sa gawa. Salamat po, Lord, sa pagpapatawad na pinagkaloob mo po sa amin, O Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, ang ibabahagi ko po sa araw na ito ay buhat po sa aklat ng James, chapter 4, verse 8, na ang title po ay, nang isi-share ko, ay Get Closer to God. Sabi po sa James 4:8, sabi po dito, come close to God with a contrite heart, and He will come close to you. Wash your hands, your sinner, and purify your unfaithful hearts, you double-minded people. So sa Tagalog po sabi dito, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Hugasan ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ang isip. Salamat sa pagkabasa ng salita ng ating Panginoon. So dito po sa binasa natin, bakit po tayo sinabihan ng Panginoon na lumapit sa Kanya? Alam niyo po ba na hindi po lahat ng tao ay lumalapit sa Diyos at hindi po bubuksan ng Diyos ang puso natin kung hindi po tayo magpapabukas o kung hindi po tayo lalapit sa Kanya. Sabi po sa Hebrews 11:6, sabi po dito, but without faith, it is impossible to walk with God and please Him. For whoever comes near to God must necessarily believe that God exists and that He rewards those who earnestly and diligently seek Him. Sa Tagalog, sabi po dito, hindi maaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at Siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. So, ang pinag-uusapan po natin dito ay kung paano po tayo makalapit sa ating Panginoon. So, may mga hadlang po kung bakit minsan ay hindi po tayo makalapit sa ating Diyos. Minsan po ay iba po ang motibo natin. At minsan iba din po yung laman ng puso natin. Tama po ba? Kung minsan maging yung ating kaisipan o pag-iisip, iba din po ang ating iniisip o kaisipan. So, kung nais po nating ma-please ang ating Panginoon, ay syempre paganahin po natin ang ating pananampalataya. Gisingin po natin ang ating pananampalataya. At alam niyo po ba na ang bawat gumagawa o halos ginagawa ang kalooban ng ating Panginoon, yung ginagawa at sumusunod siya sa nais ng ating Panginoon, ay umasa po tayo na kapag ganun po ang ating ginawa, ay makakatanggap po tayo ng rewards o gantimpala sa ating Panginoon. So may mga ilang benepisyo po akong ibabahagi or some benefits of being near to God. Ilang benepisyo ng pagiging malapit po sa ating Panginoon. Ang number 1 po, there is hope in the presence of God. So may pag-asa po sa presensya ng Diyos. Sabi po sa Jeremiah 29:11, sabi po dito, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. So meron pong magandang plano
ang ating Panginoon sa buhay po ng bawat isa sa atin. Sa buhay ng bawat isang patuloy na lumalapit at nananampalataya sa Kanya. So sa presensya po ng ating Diyos, meron po tayong pag-asa na maaasahan na napakaganda at para po ito sa ikabubuti ng bawat isa sa atin na patuloy na nagtitiwala sa Kanya. Amen. Alam ko po na ang bawat isa sa atin ay gusto itong maranasan. Tama po ba? So ang susi po ay patuloy po tayong lumapit sa ating Panginoon. Amen. Praise God. So, ang ikalawa pong benepisyo ng pagiging malapit sa Diyos ay, kung kanina, itong padalwa po ay there is love. Kanina, there is hope. Ngayon po, there is love in the presence of God. So, may pag-ibig po sa presensya ng ating Panginoon. Sabi po sa Romans 8:35 and 37 to 39, sabi dito, who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble or hardship, or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword? No. Sabi po sa 37, in all these things we are more than conquerors through Him who loved us. Sa 38, for I am convinced that neither death, nor life, neither angels, nor demons, neither the present, nor the future, nor any powers. Sa 39, neither height or depth, neither anything else in all creations will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Amen. So sa presensya po ng ating Panginoon o sa presence ng ating Diyos ay patuloy po nating nararanasan at nararamdaman po ang love niya. Na kahit meron po tayong nararanasan at mararanasan tayong mga sitwasyon o problema, ay kayang-kaya po nating mapagtagumpayan sa pamamagitan po ng ating Panginoon na tayo ay patuloy niyang minamahal. Ang ating Panginoon na patuloy na nagmamahal sa atin. Amen. So mga kapatid, mahal na mahal po tayo ng ating Panginoon. In His presence, there is love. Wala pong makapaghihiwalay sa atin kung tayo ay patuloy na lumalapit sa ating Diyos. Praise God. Amen. So, ang ikatlong benepisyo po ng pagiging malapit sa Diyos, sabi po dito, there is joy in the presence of God. So, may kagalakan po sa presensya ng Diyos. Sabi po sa Psalm 16:11, sabi dito, you make known to me the path of life. You will fill me with joy in your presence, with eternal pleasures at your right hand. Amen. Sa piling po ng ating Panginoon, ay madarama po natin ang lubos na kagalakan at ang tulong niya ay nagdudulot po sa atin ng joy sa bawat isa sa atin. Amen. So napakasarap pong maranasan at maramdaman ang presensya ng Panginoon sa buhay natin. Tama po ba? The presence of the Lord talaga namang mararanasan po natin yung hope, yung love, yung joy kung tayo po ay patuloy na lalapit at magtitiwala sa ating Panginoon. Amen. Praise God. So dito po muna ako magtatapos at yung may mga karugtong pa po ito. Medyo mahaba po ito. So, sa susunod po nating pagkikita, doon ko po ibabahagi yung ilan pong natitira na mga benefits. So, tayo po muna ay manalangin. Hallelujah. Father, in Jesus' name, salamat po Panginoon sa salita mo, O Lord God. Lord, dalayan po namin, Panginoon, na palagi po kaming lalapit sa iyo, O Diyos. Na kahit anuman po, Panginoon, na sitwasyon, anumang problema ang maranasan po namin, O Lord God, ay mas pipiliin po namin, O Diyos, na kami, O Lord God, ay palaging lalapit sa iyo, O Diyos. Na sa ganun, O Lord God, ay patuloy po naming maramdaman at maranasan, O Lord God, ang iyong presensya, O Diyos. Lord, salamat po, Lord.
In your presence, there is hope, O Lord God. Kami po, Panginoon, ay makakaranas, O Lord God, ng pag-asa, O Diyos. In your presence, O Lord God, there is love, O Lord God. Patuloy po namin, O Diyos, mararanasan at mararamdaman, O Lord God, ang iyong pag-ibig, O Lord God. Lord, sa bawat pag-ibig at pagmamahal mo po, Panginoon, ay patuloy na mararanasan po, O Diyos, ang bawat isa sa amin, O Lord God. Maging ang kagalakan, O Diyos, ay patuloy din po naming mararanasan, O Lord God, yung presensya mo po, Panginoon. Lord, patuloy po kaming lalapit sa iyo, O Lord God. Patuloy po kaming magtitiwala sa iyo, Diyos, sa bawat araw ng aming buhay, O Lord God. Salamat po, Ama. Salamat po, Lord. Salamat po, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, O Lord God. Binabalik po namin sa iyo lahat ng papuri, pagdakila at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So maraming salamat po at muli po tayo ay magkita-kita sa mga susunod pang episode. So magandang buhay po and God bless us all.